Nasubukan mo na bang bumili ng mga utap tsaka mga pastillas na binebenta ng mga working students doon sa mga food courts and fast food chains? Sila yung mga nakikita natin na working students or mga teenagers na lumalapit sa'yo, na merong binibigay na letter na sila daw ay mga working student, sinusuportahan nila yung sarili nila, and ayun na nga, pinapakita yung mga products na binibenta para matulungan mo daw sila. Parang ganito, yung mga OTAP tsaka pastillas. Pero ito, hindi to yun ha. Binili ko po mismo ito noong nagpunta ako sa Cagayan de Oro City. Tapos meron pa yung mga deaf and mute, mga disabled na naghihingi ng tulong o kaya nagbebenta ng mga utap tsaka mga pastillas. Kaya lang, biglang lumutang yung issue sa social media at sa mga news na meron daw di umano na isang grupo na parang backer na mga beggars na ito doon sa mga fast food chains o kaya food court. Kasi yung mga nabebentahan nila, I'm not sure kung magkano yung hatian nila na proceed doon sa particular na group na yon. Pero mag-disclaimer muna tayo na huwag muna nating husgahan yung mga nagbebenta ng utap o kaya pastillas, pati na rin dried mangoes sa mga fast food chains o kaya food court, kasi hindi naman lahat sila ay miyembro ng ganitong grupo or hindi nila na-realize na yung pinasok nila na trabaho as a working student ay ganitong klaseng grupo, no? Meron din yung iba na talagang nagsusumikap mag-isa. Nagsilabasan kasi yung mga threads dun sa Reddit matapos pumutok yung balita na meron palang isang grupo na nasa likod nito. So, basahin natin, no? This is actually true. I became friends with one of them, yung mga nagbebenta ng utap at pastillas, no, na mga working student. I met her last year and she told me that she is a member of this particular group. Ayun, so na-realize niya na ganun pala. So, nung first na nag-apply siya, hindi nila sinabi sa kanya na ganito pala. So, at first, I was super amazed by her kasi alam niya ang pasikot-sikot around Metro Manila na parang may mapa sa utak niya. Then, one time, we were at the bus terminal around Cubao because I asked her if pwede niya ako ihatid doon. Nagtataka ako kasi hindi siya mapakali habang nandun kami and she kept looking around. So, when I asked her, she told me that she used to sell goodies here or there for her religion and she's scared na baka may makakilala sa kanya or makita siya ng mga kasama niya before. Then, she shared everything with me, including how she sold goodies on buses and in malls during pandemic. Tapos, she even shared the sub-stories they used to sell their products. She said marami daw silang nabebenta. She even told me that sometimes they would eat sa mga samgip or restos after nila magbenta, gamit yung pinagbentahan nila. So, wala naman daw kasi quota. They just had to sell all the goodies. So, ibig sabihin, mukhang malaki yung hatian, no? Baka 50-50. For example, naka 10,000 o kaya sabihin na natin na 30%. So, 10,000 yung nabenta, meron kang 3,000. O, diba? Ang laki nun, ha? Ito naman yung story time ko. So, para sa akin, kung totoo man or hindi, wag talaga natin silang i-judge, no? So, nung kumain ako sa KFC, one time, medyo gabi yun mga 6 na. Nakuha ko na yung order ko and then lumapit sa akin yun na nga, yung mga teenage looking na working student, mga ganyan. Dahil nga kasi may pinakita siyang letter na working student siya. So, kailangan daw niya yung mabentahan para matustusan yung tuition niya or allowance. Tapos pinakita niya yung mga products. Utap, yung pastillas, tapos yung dried mangoes. Siyempre, dried mangoes, gustong-gusto ko yun. Uy, kuha ko ng isa. So, kumuha ako ng isa. And then, after 10 minutes, may lumapit na naman sa akin. Pero iba. Kasama niya, siyempre. Sabi ko, ay, wag na kasi bumili na ako sa kasama mo. Then, sabi niya, okay, thank you. Sabi niya, umalis. My second experience naman ay nasa McDonald's naman ako, no? Breakfast yon after akong magpakuha ng dugo. So, kumain talaga ako ng bongga. Pero nagmamadali ako kasi may check-up pa ako. Then, lumapit sa akin yung isa na naman na akala ko customer sa kinakaharap kong table. Yun pala, ganun din.
Sabi ko, ay sorry, wala akong may bibigay ngayon. So nag-thank you siya and then umalis. Ito naman yung experience ko as a working student dati. Nung una, nag-apply ako sa Jollibee. Tapos, nag-work ako doon for 4 months. So, yung position ko doon is nasa frontline, no? Yung smart na tinatawag na pwede ka sa cashier, pwede ka sa mga parties, or pwedeng ikaw yung nagsiserve-serve sa mga tables. So, yun yung role ko. Hindi nila ako pinunta sa pantry, mga ganon. And then, aside from nag-work ako sa Jollibee, aware ba kayo yung mga brochure ng Avon tsaka Sara Lee, mga ganyan? So, nagbebenta ako ng mga makeup, mga cosmetics. Tapos, ang hatian namin doon is yung iba 25%, yung iba 30%. So, yung mga proceeds doon is pinanlalalaki ko. No, joke lang. Joke lang yun, ha. Baka akalaan nyo ganun yung gawain ko. Hindi. Nagpapasalamat ako sa Jollibee kasi kailangan talaga namin na mag-open ng account. So, yung mga sweldo namin, pinupunta ka doon. And then, yung mga ibang rackets ko, yung kita ko sa mga ibang rackets ko, at least deposit ko doon, no? So, kapag may mga emergency, ayun, pinambabayad ko sa mga tuition fee, yung allowance ko, o kaya kapag may mga project sa school. O, di ba? Kaya, ramdam ko yung challenge tsaka yung hirap din ng pagiging isang working student. Katulad naman nakikita natin na nagbebenta ng mga utap, dried mango, dried fruits, o kaya mga pastillas na nakikita natin sa mga restaurant o kaya fast food chains na ginagawa nila araw-araw. Ito na yung reaction ko. Alam nyo, hindi rin natin masisisi, lalong-lalo na yung mga working students na wala talagang katuwang or walang sumusuportang parents, mga guardians para ipagpatuloy yung pag-aaral nila. Kaya minsan talagang kapit patalim, no? Tapos minsan din kasi hindi mo na-realize na yung mga pinapasukan mong trabaho ay involved pala sa mga issues, mga ganyan. So, kaya wag natin silang husgahan or i-bash, no? So, para sa akin, yung pagiging working student ay may positive and negative. Siyempre, yung positive is may income talaga, no? May income to support yourself, o yung iba, income to support their families kasi may mga working students na nagiging breadwinner na, nakakaloka, no? Pero hindi rin natin masisisi talaga ang challenge ng buhay. Tapos, secondly, kapag nag-working student ka, at least nagkakaroon ka na ng experience paano magtrabaho sa mga ganito. So, meron ka ng exposure na magiging tulong ito kapag mag-a-apply ka na ng trabaho na related sa course na kinuha mo, if ever. Yung negative side naman is yung pagod. So, stress is, para sa akin, lagi akong pagod kasi. As in, lagi akong pagod. Tapos, minsan kulang ka sa tulog. Yung mga ganon na na-encounter ko din. Na-experience ko, I should say. Yung second naman is that hati yung oras mo talaga sa pagre-review at pagtatrabaho. Yung ganon. Kaya, alam mo yun, ramdam ko yung hirap ng pagiging isang working student. Tapos, kailangan mo talagang makibaka, no? Alam mo yon, yung lahat papasukan mo. So, vulnerable ka talaga sa mga grupo na nag-e-exploit na mga estudyante na gusto lang naman kumita para matustusan yung kanilang pangangailangan. Para sa akin, yung lesson is, kung gusto mo talagang tumulong na bukal sa loob mo, I think it's better na iset aside yung mga political differences, religious differences, kasi hindi naman kasalanan ng mga working students na na-involved sila sa isang grupo na in-hot seat ngayon na pinag-uusapan. And masakit din para sa working student, ramdam ko yung issue na, ay, hindi kita tutulungan kasi ito pala yung grupo na kinasasangkutan mo. Yung mga ganito, tapos magugulat ka, ha? Yung boss ko pala ganito. Siyempre, mapapaiyak ka talaga, no? Kasi, wala ka namang ginagawang masama na gusto mo lang naman na maiahon ang sarili mo by means of makatapos sa pag-aaral. So, I think, mahirap talagang mag-judge, no? Porque lumalabas yung issue dito sa social media or sa news. So, I hope may natutunan kayo dito sa video and sana may nakarelate, no? So, thank you for watching. Follow nyo na lang ako sa Instagram, The Story of Anthony. Ayan. So, that's it, guys. Comment down below kung gusto nyo pa ng mga ganitong storya. I love you all.